Capricorn, itanong ko sa iyo ng tapat. Ilang beses ka nang nagpanggap na okay, kahit sa loob mo, parang may bagay na patuloy na gumuguho. Nakakatakot, no? Kasi kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka katigas ang ulo para maging malakas, may mga gabing tahimik kang nag-iisip. Hanggang kailan pa ito? At ngayon, bago mo isara ang video na ito, kailangan mong marinig ang isang bagay na matagal mo nang kailangan. Dahil may nagtatrabaho para sa iyo ngayon na hindi mo pa nakikita. Capricorn. Alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo lahat ng tama, nagtatrabaho ka, nagtitiis ka, hindi ka sumusuko, pero parang hindi pa rin sapat. Parang kahit gaano ka kasikhay, may parte sa iyo na dahan-dahang napapagod na. Hindi ito kahinaan. Hindi ito pagkabigo. Ito ay katotohanan ng isang taong sobrang tagal nang nag-aayos ng lahat nag-iisa. At yung pinakamasakit, hindi mo sinasabi kahit kanino. Tinutulugan mo na lang. Ginagawa mong normal. Dahil ikaw si Capricorn, sanay kang maging malakas, sanay kang walang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Pero ngayon lang natin pag-usapan ng tapat. Walang judgment dito. Walang dapat ganito ka. Nandito lang tayo, ikaw at ako, para harapin kung ano talaga ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Kasi may nakita ako para sa iyo. At hindi ito basta-basta. May nagaganap sa likod ng lahat ng pagod mo. May kilos na hindi mo nakikita, tahimik, mabagal, pero tunay. At kung patuloy kang manood hanggang sa huli ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit ang lahat ng pinagdaanan mo, bawat luha, bawat gabing mag-isa, bawat sandaling nag-isip kang sumuko, ay may dahilan. Pag-usapan natin ang totoo. Hindi yung Instagram version ng buhay mo. Hindi yung sinasabi mo sa mga tao kapag tinatanong ka kung okay ka ba. Yung tunay. Yung hindi mo inaamit kahit sa pinakamalapit sa iyo. Ngayon, Capricorn, ikaw ay pagod. Hindi lang physically. Kundi yung pagod na malalim, yung pagod na kahit matulog ka ng matagal, gising ka pa rin ng may kasamang bigat sa dibdib. Yung tipong bumabangon ka sa umaga, sige pa rin dahil ganyan ka. Dahil hindi ka sanay huminto. Pero sa loob mo may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kailan magiging magaan ang lahat? At alam mo kung ano ang pinakamasakit doon? Hindi ang pagod. Hindi ang hintay. Ang pinakamasakit ay yung pakiramdam na ikaw lang ang nakakakita ng sarili mong pagsisikap. Walang nagsasabi ng kiuy, nakita ko kung gaano ka nagsikap. Walang nagre-recognize. Tahimik lang. Sige lang. Ulit-ulit-ulit. At dahil ikaw ay Capricorn, hindi ka hihingi ng validation. Hindi ka magrereklamo. Itutulak mo pa rin ang sarili mo kahit halos wala ka nang natitira. Pero nandoon pa rin siya, yung maliit na parte mo na naghihintay. Na umaasa. Na hindi pa ganap na sumuko kahit ilang beses mo na siyang sinubukang patayin. Yung parte na sabi, sige pa. Konting tiis lang. At yun, yung parte na iyon, ang pinakamahalaga mong hawak ngayon. Kasi ang katotohanan, Capricorn, ang mga taong tulad mo, yung mga tahimik na nagtitiis, yung mga hindi nagpapaalam na nahihirapan, sila ang mga taong pinaka-inaalagaan ng universe. Hindi palagi sa maingay na paraan. Hindi palagi sa dramatikong pagbabago overnight. Kundi sa tahimik. Sa tiyak. Sa tamang oras. At ngayon, habang binabasa mo ito, habang naririnig mo ang mga salitang ito, gusto kong malaman mo na ang pag-usapan natin yung sandaling iyon. Alam mo kung alin, yung gabing iyon na halos hindi mo kayang huminga ng maayos. Yung sandaling umupo ka lang at wala ka nang masabi kahit sa sarili mo. Walang luha palagi. Minsan tahimik lang. Minsan nakatingin ka lang sa kisam, walang iniisip, o kaya naman sobrang dami mong iniisip na pati sarili mo hindi mo na marinig. Yung gabing iyon kilala mo siya, di ba? Para sa maraming tao, ang gabing iyon ay isang beses lang. Pero para sa iyo, Capricorn, minsan paulit-ulit siyang bumabalik. At sa bawat pagbabalik niya, may dala siyang tanong na mas mabigat kaysa dati. Tama ba ang ginagawa ko? Sulit ba ang lahat ng ito? Kung maging masaya lang sana ako, bakit parang hindi ko alam kung paano? At yung pinakamasaklap sa lahat, paano kung wala talaga akong mapupuntahan? Yung tanong na iyon. Yung tanong na kahit ayaw mong aminin, nandyan.
Nakatago sa likod ng lahat ng iyong katahimikan, ng lahat ng iyong pagiging malakas. At hindi kita sisihin. Kasi tao ka. At may mga sandali talagang labis na ang bigat, kahit para sa pinakamatatag na tao sa silid. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon ang isang bagay na mahal kong marinig mo. Ang pinakamadilim na sandali ay hindi patunay na wala ka ng pag-asa. Ito ay patunay na ikaw ay tao, na nakakaramdam, na nagmamahal, na nagsisikap pa rin kahit halos wala ka nang natitira. Isipin mo ito. Yung mga taong tunay na sumuko. Hindi na sila nag-aalala. Hindi na sila nagtatanong. Hindi na sila nararamdaman ng bigat. Pero ikaw, nandito ka pa rin. Nagtatanong ka pa rin. Naramdaman mo pa rin ang lahat, at yan mismo ang nagpapatunay na may parte sa iyo na hindi pa handa sumuko. May parte sa iyo na naniniwala pa rin, kahit maliit, yun ang pinakatotoo mong sarili. Hindi yung malakas na mukha na ipinapakita mo sa mundo. Hindi yung okay lang ako na laging nasa bibig mo. Kundi yung munting boses sa loob mo na sabi, huwag pa. Konting tiis pa lang. Pakinggan mo siya. Kasi yung boses na iyon, yung maliit, pagod, pero buhay pa ring boses na iyon, ay hindi nanggagaling sa kahihinaan. Nanggagaling siya sa pinakamalalim na lakas mo. At ang lakas na iyon, ang lakas na pinili kang manatili kahit sa pinakamadilim na sandali, ay eksakto ang dahilan kung bakit ang susunod na kabanata ng buhay mo ay magiging naiiba. Hindi pa tapos. Hindi pa huli. Nagsisimula pa lang, ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang isang bagay. Hindi ito basta motivational quote. Hindi ito yung tipong marinig mo, ma-feel mo ng konti, tapos makalimutan mo pagkatapos ng ilang oras. Ito ay isang bagay na kailangan mong marinig, taimtim, mula sa puso. May nagtatrabaho para sa iyo ngayon. Tahimik. Walang fanfare. Walang dramatic na announcement, kasi ganyan ang proseso. Hindi laging makikita. Hindi laging mararamdaman. Pero palaging nagaganap. At ngayon, sa panahong ito ng iyong buhay, may mga bagay na tahimik na inaayos para sa iyo. Mga pintuan na dati ay isinara, inaayos para buksan sa tamang oras. Mga tao na kailangan mong makilala, unti-unting dinadala papalapit sa iyo. Mga pagkakataon na dati ay hindi mo pa kayang hawakan, ngayon ay dahan-dahang isinusukat sa iyong mga kamay. Hindi mo pa nakikita lahat ng ito. Normal lang iyon. Kasi hindi pa panahon para makita. Panahon pa ito para magtiwala. At alam ko, mahirap magtiwala kapag pagod ka na. Mahirap maniwala kapag ilang beses ka nang nabigo. Mahirap magantay kapag pakiramdam mo ay naghihintay ka na ng sobrang tagal. Pero Capricorn, pakinggan mo ako ngayon. Yung mga bagay na pinakamaganda sa buhay, hindi sila dumating sa ingay. Hindi sila dumating sa madali. Hindi sila dumating sa oras na gusto mo. Dumating sila sa tamang oras. Sa sandaling handa ka na, kahit hindi mo alam na handa ka na. At yung lahat ng pinagdaanan mo. Yung lahat ng nagpagaling sa iyo nang hindi mo namamalayan. Iyon ang paghahanda. Iyon ang proseso. Iyon ang tahimik na pag-aayos. May isang bagay pa na gusto kong sabihin. Hindi ka pinabayaan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka, hindi ka pinabayaan. Minsan ang mga blessing ay hindi dumadating sa anyo ng kasagutan agad. Minsan dumadating sila sa anyo ng lakas para manatili. Sa anyo ng isang taong biglang naalala kang makausap. Sa anyo ng isang simpleng sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Yung mga maliliit na bagay na iyon, hindi sila aksidente. Sila ang patunay na may nagmamalasakit. May nagmamasid. May tahimik na nag-aayos. At kung minsan ay tinatanong mo ang sarili mo kung bakit ganito katagal. Ito ang sagot. Kasi ang ibinibigay sa iyo ay hindi basta-basta. Hindi ito yung mabilis na dumating, mabilis na mawala. Hindi ito yung tipong matutuwa ka ngayon, magsisisi ka bukas. Ang ibinibigay sa iyo ay yung bagay na nararapat sa lahat ng iyong tiniis. At ang bagay na iyon, kailangan ng tamang oras para maging perpekto para sa iyo. Kaya huwag kang sumuko ngayon. Huwag mong itigil ang paglalakad mo ngayon. Kasi ang pinakamagandang parte ng iyong kwento, hindi pa na isusulat. Ngayon pa lang ito nagsisimulang isulat at ikaw, Capricorn. Ikaw ang bida ng kwentong iyon at ngayon pag-usapan natin ang mga palatandaan.
Hindi yung dramatic na signs. Hindi yung biglang may anghel na lilitaw sa harap mo at sasabihing handa ka na. Yung mga tunay na palatandaan. Tahimik sila. Maliit sila. At kung hindi ka maingat, madadaanan mo sila ng hindi mo namamalayan. Kaya ngayon, Capricorn, gusto kong itanong sa iyo. Naranasan mo na ba ang isa sa mga ito? Una, biglang may kapayapaan ka sa isang bagay na dati ay sobrang bigat. Hindi nawawala ang problema. Nandoon pa rin siya. Pero biglang, hindi mo na siya nararamdaman ng ganoon kabigat. Parang may humawak sa iyong balikat at sabi, okay lang. Kakayanin mo ito. Yung pakiramdam na iyon, hindi aksidente. Iyon ay signal na may nagbabago sa loob mo na hindi mo pa nakikita sa labas. Pangalawa, may mga taong dahan-dahang lumalayo sa iyong buhay. At dati, masakit iyon. Nagtaka ka. Nagalit ka. Nag-isip ka kung may nagawa kang mali. Pero ngayon, kung titingnan mo ng mabuti, yung mga taong lumayo, hindi sila para sa susunod na kabanata mo. At yung espasyong naiwan nila, hindi iyon kawalan. Iyon ay lugar para sa mga taong tunay na para sa iyo. Pangatlo, nagsisimula kang marinig ang sarili mong boses ng mas malinaw. Dati, maraming ingay. Maraming opinyon ng iba. Maraming dapat ganito ka at bakit hindi ka ganyan. Pero ngayon, may mga sandali na tahimik ka lang at naririnig mo ang sarili mo. Ang tunay mong gusto. Ang tunay mong kailangan. Ang tunay mong direksyon. Yung clarity na iyon, kahit maliit pa, ay isa sa pinakamahalagang palatandaan na nagbabago na ang lahat. Pang-apat, ang mga bagay na dati ay nagpapagalit o nagpapaiyak sa iyo, hindi na sila ganoon kabigat. Hindi dahil manhid ka na. Hindi dahil wala ka ng pakialam. Kundi dahil dahan-dahan ikaw ay gumagaling. Dahan-dahan ikaw ay lumalago. At yung mga bagay na dati ay kayang gumapo sa iyo, wala na silang ganoon kapangyarihan sa iyo ngayon. Iyon ay lakas. Iyon ay pagbabago. Iyon ay ikaw, nag-aayos ng hindi mo namamalayan. Panglima, may mga bagay na biglang nagiging malinaw na dati ay malabo. Isang desisyon na matagal mong pinag-isipan, biglang alam mo na ang sagot. Isang sitwasyon na dati ay puno ng kalituhan, biglang may parte ng iyo na nagsasabi ng ito na. Yung clarity na iyon, hindi lang isip iyon. Iyon ay ang resulta ng lahat ng iyong paghihintay, ng lahat ng iyong pagtitiis, ng lahat ng tahimik mong pag-aayos sa sarili mo. Nakikinig ang universe sa mga taong handa nang makinig sa sarili nila, Capricorn, kung isa man o lahat ng mga ito ay naranasan mo na. Pakinggan mo ako ngayon. Hindi ka nag-iisip ng labis. Hindi ka nag-iimbento ng mga palatandaan. Nagbabago na talaga. Nangyayari na talaga. At yung pagbabagong iyon, tahimik man siya, mabagal man siya, ay tunay. Ay totoong pabor sa iyo. Minsan ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi nararamdaman ng malaki. Minsan parang normal lang ang araw. Parang wala namang espesyal na nangyari. Pero paglingon mo, makikita mo kung gaano kalayo na ang nalakad mo mula sa dati mong kinatatayuan. At yung distansyang iyon, yung hindi mo napansin na nalakad mo. Iyon ang pinakamapagpakumbabang uri ng tagumpay. Ipagpatuloy mo ang paglalakad, Capricorn. Malapit ka na, kahit hindi mo pa nararamdaman, Capricorn, ngayon ay direkta na akong magsasalita sa iyo. Hindi na bilang isang narrator. Hindi na bilang isang tagamasid. Kundi bilang isang taong nakakakita sa iyo, tunay na nakakakita, at gustong sabihin ang mga salitang matagal mo nang kailangang marinig. Ikaw ay hindi bigo. Alam ko na minsan pakiramdam mo ay iyon. Lalo na kapag nakikita mo ang iba, parang mas mabilis silang sumusulong, parang mas madali ang lahat para sa kanila, parang ikaw lang ang parang nakatayo sa lugar. Pero Capricorn, ang iyong landas ay hindi katulad ng landas ng iba. At hindi iyon dahil mas mahirap ang buhay mo. Iyon ay dahil ang destinasyon mo ay naiiba. Ang lalim ng iyong kwento ay naiiba. At ang taong magiging ikaw sa dulo ng lahat ng ito ay naiiba. Ikaw ay hindi nahuhuli. May edad ba ang tagumpay? May deadline ba ang kaligayahan? May tamang oras ba ang pagmamahal, ang katuparan, ang kapayapaan? Wala. At yung pakiramdam na huli na ako, iyon ay kasinungalingan na paulit-ulit na sinabi sa iyo ng takot. Hindi ito katotohanan.
Ang katotohanan, ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar, sa tamang oras, para sa susunod na pinakamahalagang kabanata ng iyong buhay. Ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat sa pahinga. Karapat-dapat sa tulong. Karapat-dapat sa pagmamahal, hindi yung kailangan mong pagsikapan, hindi yung kailangan mong patunayan ang sarili mo para makuha. Yung pagmamahal na basta nandoon lang. Tumatanggap sa iyo. Nakakakita sa iyo. Capricorn, ikaw ay hindi isang proyekto na kailangang ayusin ng iba. Ikaw ay isang tao na karapat-dapat na mahalin ng buo, kasama na ang lahat ng iyong pagod, lahat ng iyong sugat, lahat ng iyong hindi pa natapos na bahagi. At sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga, huwag mong isuko ang bersyon ng iyong sarili na nagsisikap pa rin kahit pagod na pagod. Yung bersyon mo na gumigising pa rin kahit mabigat ang umaga. Yung bersyon mo na sumusubok pa rin kahit ilang beses nang nabigo. Yung bersyon mo na naghihintay pa rin kahit halos wala na siyang dahilan para maghintay. Huwag mong pabayaan siya. Huwag mong sabihin sa kanya na suko na. Kasi yung bersyon mo na iyon, siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng magandang darating ay darating talaga. Hindi kita sinasabihan na maging masaya palagi. Hindi kita sinasabihan na huwag maramdaman ang sakit. Sinasabi ko sa iyo, maramdaman mo ang lahat. Pero huwag kang doon mananatili. Umiyak kung kailangan. Magpahinga kung kailangan. Aminin sa sarili mo na mahirap kasi mahirap nga. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, bangon ka ulit. Hindi dahil kailangan mong maging malakas, kundi dahil may bagay na naghihintay sa iyo sa kabilang dako ng lahat ng ito, at iyon ay mas maganda kaysa sa lahat ng iyong pinangarap. Magtiwala ka, Capricorn. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka nakalimutan. Ikaw ay minamahal ng universe, ng proseso, at ng bawat sandaling pinili kang manatili. At ngayon, narito na tayo sa dulo. O baka, sa simula. Kasi iyon nga ang totoo, Capricorn. Ang mga ending sa buhay, hindi talaga sila endings. Sila ay mga turning point. Mga sandali kung saan ang isang kabanata ay nagtatapos, at ang isa pang mas maganda, mas malalim, mas may kahulugan ay nagsisimula. At ikaw, ngayon, ay nasa turning point na iyon. Hindi ko alam kung anong eksaktong pinagdadaanan mo habang pinapanood mo ito. Hindi ko alam kung ilang beses ka nang umiyak ng walang dahilan. Hindi ko alam kung ilang gabing nagising ka na puno ng kaba at walang maliwanag na sagot. Pero alam ko ito. Pinili mong manood hanggang dito. Pinili mong makinig. Pinili mong magbigay ng pagkakataon sa sarili mong marinig ang mga salitang ito. At yung pagpili na iyon, kahit gaano ito kasimple sa mata ng iba, ay hindi maliit para sa akin. Kasi ang mga taong talagang sumuko na, hindi na sila naghahanap, hindi na sila nakikinig, hindi na sila bumubukas ng mga ganitong video. Pero ikaw, nandito ka pa rin. At iyon ang sapat na patunay na ang parte mo na umaasa, buhay pa rin siya. Naghihintay pa rin siya. Naniniwala pa rin siya. Capricorn, habang isinasara mo ang video na ito, dalhin mo sa puso mo ang isang bagay lang. Hindi kailangan ng malaking desisyon ngayon. Hindi kailangan ng malaking pagbabago bukas. Isang bagay lang. Magtiwala ka ng isang araw pa. Isang araw lang muna. Bukas, isang araw pa ulit. At sa susunod, isa pa. Ganyan gumagana ang tibay. Hindi sa isang malaking hakbang, kundi sa paulit-ulit na pagpili na manatili, kahit pagod, kahit takot, kahit hindi pa malinaw ang lahat. At kung may araw na pakiramdam mo ay sobra na naman ang bigat, bumalik ka dito. Pakinggan mo ulit ito. Ipaalala mo sa sarili mo kung sino ka. Isang Capricorn. Isang taong hindi basta-basta sinisira ng bagyo. Isang taong kahit gaano kabigat ang dala, patuloy pa rin ang hakbang. Maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat sa iyong tiwala. At higit sa lahat, maraming salamat sa iyong pagpili na manatili. Ang susunod na kabanata mo ay maganda, Capricorn. Hintayin mo lang siya. Darating siya. Para sa iyo. Sa tamang oras.